nga day off na naman. So, pangalawang araw ko ng day off ngayon. Apat na araw yung aking pahinga sa may pangalawang araw. Pero gusto ko siguro sis. So, dahil nga nag-crave ako ng seafood. Ito sis, nagluto ako sis ng seafood. At maaari pa akong malengke. At mga sis ko na. Tsaka, nilagay ko siya ng kakaiba ng seafood. Ayan sis, bumili ako ng kamote. 50 pesos na. Alimasag. Sa amin, alimasag ko tawagin sis para sa Ilonggo. Dito sa Tagalog ay alimango. Sa amin naman, alimasag or kasag in Ilonggo. Ayan sis, oh. Napakasarap at ganda ng ating plating. Ayan sis, nilagay ko pa yan ng kaektika para maganda tingnan. Then ito sis, yung mga gulay-gulay na yan, ang gulay green ay galing sa aking tanim sa Harding Queen sis. Napaka-organic. At ito sis, yung gulay nito ay kamote, talbos ng kamote at alubate. Yan, yun yung favorite ko gulay sis. Kaya itong luto ko sis talagang napakasarap. At ginisa ko lang siya sa bawang. Then nilagay ko na ang aking alimasa. Ilang piraso lang. So okay na yan sis. Importante makikita kayo mas kahit paano. Then 20 pesos na kamote. Ayan. Sis, samahan ako kumain. Kain tayo. So magmumukbang ako ngayon sis ha. Thank you for watching and please like and publish this sa mga video dyan. Ito sis, i-prepare ko lang din. Kukuha lang ako ng rice. Kakain na tayo sis. Mga sis, thank you so much for watching. Kain ko tayo mga sis. Kain ba ako? Masarap ko lang sa akin sa loob. Ayan sis. Sarap. Ako lang yung lasa. Pero hindi ko na masyadong kalatan. Gusto lang nilagyan ako masyadong marami ng kalasa. Mataba. Pero pag hindi naman siya sa labas, parang hindi sa labas ng ano. Parang hindi siya mataba. Pero masarap. Mataba siya. So nagugas ako. Wala mong kakain. Nagugas ako sis. Kailangan talaga kamayin kasi hindi pwede magpita. So yung piniguin pa ko siya. Kailangan kamayin talaga. Mataba siya. Nabili ko lang siya ng 50 pesos. Yung natira ko pinaisan. Diba? Kahapon, ulit ko na lang. Kasi sayang. Parang sayang. Siyempre hindi mawala yung rice. At rice. Good for dalawang kailan na ito. Hindi maubos ko pagka super good. Ganun ka lang pero marami siya. Marami ako yung pala. Kailangan yung pagkain ko talaga yung kailangan yung maubos na pagkain lang. Hindi ako yung matanda, noon. So ano ko lang talaga yung super makain. Nagkain. Yan. Pati ako, makakain ako sa ilang gulay. Sa'yo na ako. Yan. Tapos yung gulay, suntan nga yung list. Tignan yung gulay ko na tanim ko. Sa kasok, maliit. So itong gulay ko sis, hindi ko siya pinamitan ng mga in-fertilizers or organic sis. So titignan ko kung ano yung lasa ng fresh ng gulay na walang fertilizer. So or in-organic. Yung mga nilalagay ko sa pagkataba ay puro siya ng mga balat ng gulay. Tapos pinapakabulok siya doon. Ilalagay ng konting lupa para mas lalong mabilis yung pagka-compose. Tapos pag lupa na siya, hindi ko na siya ilalagay at hinahalo ko siya sa lupa na pinagdadaan natin ng gulay. So titignan natin kung ano yung lasa. Sarap. Talagang malalasahan mo yung lasa ng gulay, fresh talaga. Malutong, so kahit medyo hindi siya half-cooked, medyo lutong talaga yung pinaka-dahon niya ay hindi siya lapsak, hindi siya bagsak. Kinain mo siya, imalutong sa akin. Ito sa kamote, yan, tinta ko yung kamote. Pinaputok mo yung kakain natin ng sintangaan. Tapos, ito, alubate. Yan, yun yung alubate pag nalutong. Medyo ano siya, medyo madulas-dulas. Mula ba sis, nakakaganda din siya ng balat. So, tingnan nyo lang sis yung balat ko. Bilit ako sa gulay, bilit ako sa lubate. Tapos, bumili ako ng 20 pesos na kamote. So, ang bala ko sana pinili mga sis ay patatas. Kaso nga, yung patatas kasi, pag naluto siya, gusto ko kasi yung pag hinahanap ng patatas ako, medyo matalis-talis. So, naisip ko ay, hindi ko na lang ito. Tapos naman, namin nasa yung lasa ng kamote. Sarap. Tapos yung sabaw na pag-cook mo sa ating almasa o alimango ay hindi ko na nilagay ng asukal. So nandun na yung flavor ng tamis ng ating kamote, nandun na sa ating alimango. Sarap. Ano pa na naman nakain ko? Baka mo kaya. Nakakatuwa.
yung suki doon sa may gilid ng ano, ng palengke. So wala silang pwesto talaga ng pwesto. Siguro dahil na, parang hindi na din sila kahit ng space nila. So, yun na lang siguro yung mga kaibigan nila. Doon na lang sila maglako sa mga gilid dito. Pero yung tinitignan namin ng lagay, kung ano magpipiliin sa mga ano, sa mga isla, saka yung mga seafood, at mga seafood fresh mga ganyan. So pagdating ng mga hapon, or tanghali, tapat na, kaya yung mga ano, ng mga sabi. Kaya, wala akong tiwala na prefer yung isla. Maganda pag nag-malengke talaga, mga alas 5, mga alas 7, kasi hindi pa masyadong ano, mainit. Nakapagod pa rin mga isla. Saka wala lang. Hindi sila masyadong nagpapakapatid sa price ng isla kasi nga, hindi naman sila nagabayad ng pwesto. So, diba? Isa doon ako bumili sa pinakalooban kasi may pwesto sila. Mahal yung per kilo. Doon kasi kahit yung mga tumpok na nakakabili ka. Magpapapala lang ano, kasi pabibili talaga mga kaibigan dahil nagpapagpag. Hindi pwede dahil gusto mo yung area location ng bibilan mo ay pwede na. Kailangan ano, nakipag tayo. Okay naman doon, mga bibilan lang, kahit mga bibilan talaga. Seafood or isla. Ano na yun, basta kung saan ka makaka-tipid. Tipid ka na, pero hindi sayang, worth it naman. Kasi pag bumili ako dun sa may luban ng isla, isang kilo nila sis. Kung isang kilo nila, hindi lang kina sila. Tapos hindi na masyadong ano, hindi na masyadong ito. So, pangalawang alin na ako. Kumakain di ba ako? Mas malaman na siya sisi, mataba siya. Ang taba na ko na kanina. Ano? Kailangan sa inyo ito magbukas ng kalimaw talaga mga kasugatin ng sis. Hindi na talaga naman. Alin yung taba niyo? So yung pinakalaman niya, nandito banda sa gilid. Tatanggalin na natin yung pinaka-shell niya. Yung mga shell niya, sis yung mga nakadikit pa lang na lamang. Kailangan sinukin natin, basta lang. Ganyan, ganyan kumain ng alimaw. Baka matakot pa talaga sa alimaw, may kailangan mag-isan. Kasi medyo mabuting-ting. Mabuting. Tapos yung kanyang kanyang kalamay, ayan. Yung kanyang sipit. Ganyan kalit. Hindi naman siya kasi ganun kalalaki yung mga nabibig. Ganyan lang siya. So, may laman tayo sa loob. Kailangan natin yung putulin. Pinag-tigil na natin. Yan. Kaya sa iba, sa mga hindi sila kumain ng alimang sabor, alimang talaga. Kailangan mahaba yung pasensya ni Sis. Ayan. Kasi nga, kaputing-ting siya. Kailangan mo sa pagtutunan talaga. Kasi minsan, kung kain, kuya ka lang ng syempre, may yan, may help. Kailangan, mabusisi. Mabuting-ting ka, mahaba yung pasensya. Bago ka makatikim ng masarap, kailangan mahaba yung pasensya. Ugot. So, meron tayo kamote. Meron ka kamote. Tama lang din yung pagkaluto ng aking kamote. Hindi masyadong malambot. Hindi masyadong sak. Sakto lang yung pagkaluto. Sarap. Nandun yung pinaka-lasa ng kamote. Matamis siya. Tapos sa labas ng pinaka-balat ng kamote ay nandun yung pinakalasa ng alimango. Tapos yung pinaka-sabaw niya kasi nandun na namin siya sa pinaka-balat ng ating kamote. Pero yung pinakaloob ng part niya ay matamis siya. Siguro yung sa labas, yung natakuluan na, or tapos yung pinaka-sauce ng ating crabs ay nandun na, humalo na siya sa sabaw. Yun another albado.
yung gulay, yung nilagay natin sa ating ulam or ating lulutong pagkain. Ano siya, nandun yung pinaka-flavor niya. Compare pag ano na siya, yung matagal na nakastock, tapos bili ka sa talente. Yung parang lasang ano na siya, lasang damo. Alam mo yung parang damo na tuyo na, ganun yung lasa. Hindi na yung fresh. Tapos mga sis, meron ako, panghumagas. Mangga! Yan, meron tayo mangga. Para hindi nakakaumay at ating manggas. Maganda din ang cookies yan sis. Yan. After ko kumain, kakainin ako ng mangga, panghumagas sis. Yan. Sarap na. Matamis na tsaka nakakahil na kasi kaya kailangan ko kainin. Hapon yung dalawa na kain. Okay. Dalawa pa lang sis, parang sold na ako. Kasi nga malaman na siya. Mataba. Nakakatuwa. Siguro, tatlo. Yan, sold na ako sa tatlo. Kasi sold. Kukuha ako ng kulay. Meron pang kulay ito. Marami din nakuha ko sa lagi dito sa science sold. Kulay. Kamote sa kalabato. So, hindi ko na ihal ko na sa aming kami. Pangatlong alimango. Charan. Yan, mataba rin siya. Mataba rin siya sis. Masarap po. Ganyan sis pataan. Pagbukas mo, tatanggalin mo pinaka-shell niya. Then, sabalin mo siya dito sa soil. Then, pagpapilin mo siya sa dito. Then, tanggalin ulit yung pinaka-shell dito sa dito. Parang po natin lang. Sarap. Sarap na ano yan, napaka-juicy. Hindi ko na pinidyo yung pagluto sis. Kanina ang kulit, nandito kasi yung ano ko. Yung pamangkin ko ngayon, nakapagod ng video ng mga. Yung kanya mga sipit, inisip ko yan. Ano sa'yo, may mga naman pa yan. Anin? Ano ulit? Ayan, mga alubati yun. Alubati yan. Isang ano lang siya, isang tangkay. Ang lalapad kasi ng kanyang bagon. Sarap. Okay. Sabi na pang taon ka ng alibate. Up. Ganun din ba kayo sis pagka hindi kayo nakakain sa isang week na gulay, parang feeling nyo yung katawan nyo yung ganun ako sis pag hindi ako nakakain ng gulay. Parang feeling ko ang lamya ng katawan ko, ang bigat, parang alam mo yung sis na inaanap ng katawan yung gulay, kumain ng gulay. So ganun talaga siguro pagka lagi ka nakain ng gulay. Pagka may times na lagi ka na ng karne, lagi ka na ng mga tuyo na ulam, alam mo parang hinahanap-hanap ng katawan. Kailangan mo kumain talaga ng gulay. Isang beses o ilang beses, ganun ako.
Kaya, yung mga tangkay na nabibili ko sa palengke ay tinatanim ko. Yung mga container na yung mga butas na hindi na kumagay din na nagagamit ay pinagtataniman ko ng mga gulay. Doon siya nilalagay ng mga lupa. Kasi before, yung mga lupa na yan ay may tanim talaga siyang bulaklak. Ngayon, dahil nga sa mahalan ng mga bilhin, sa mahalan ng gulay sa palengke, parang bumili ka din ng karne. Pag minsan pagka-kompleto yung bibili ng gulay, parang bumili ka lang din ng karne. Wala kang sahog, di ba? Kasi umaabot ng 70 pesos, 100 pesos. Gulay lang yun, wala kang sahog. Kaya, pati kung pwede naman magtanim, di ba? Sabi nga nila, kung kaya mo talaga, eh, laging may ganda. Pag gusto mo, laging may paraan. Pero yun. Pero yung mga pwedeng available na pwedeng pagtamlan, pwedeng natin tamlan yan, sis. Ako rin sa mga malalayong baryo or malalayo sa bayan. Kung kaya lang naman natin magtanim sa bahay, kahit sa mga maliliit na paso, kailangan natin magtanim eh. Kasi sayang eh, kung bibili ka ng gulay, 50 pesos, or kung may tanim ka naman lang, or mahilig ka magtanim, or may tanim ka sa bakong taniman, hindi mo nabibili, di ba? Less gastos, tsaka yung effort din natin, or yung oras natin para pumunta pa ng palengke, pumunta ng bayan para bumili. Kung may tanim ka, edi pipitas ka na lang sa bakuran mo, di ba? Ganun lang yun. Mas mapagaan ang ating pamumuhay. So, dapat kanina, yung ilalagay ko lang ito kamote, ay naman ng kamote. Pinakita ko yung tanim ko na sa terrace namin, malago na yung dahon ng kamote namin, saka alubate. So, pinagtas ko na lang sa biscuit. At yun lang nilagay ko dito para kahit papano ay may green, ay dahon-dahon yung aking luto. Pwede ko na siya maubos is mamaya, pag dumating na yung aking kapatid, ay ibigyan ko ng aking luto. So, 3 pirasong alimasag lang sa isang aking naubos. Okay. Solve na ako yan. Thank you for watching mga kaibigan. At thank you sa pagsama sa aking mukbang. At sa susunod pa, sana supportahan niyo ako. Kahit puso lang sis, kahit hindi na kayo mag-comment or kung gusto niyo mag-comment, mas maigi, di ba? So, antayin niyo din sis na mag-visit din ako sa inyong bahay-bahay. So, tulungan tayo dito, walang naiiwan. Okay? Thank you so much for watching. Bye-bye!